Magandang umaga po. Bumabati po kami. Magandang umaga po. Hello my dear Leo. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 28, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan nyo po na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings, thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga ginagawa natin na readings ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. June 28, 2026, Leo. I forgot. Sa mga interested po sa private reading, nasa description box down below, yung mga details, information na kinakailangan po ninyo para makontak po ninyo ako. Okay, so let's go na tayo, my dear Leo. Tingnan natin kung ano meron ngayong araw na ito. Let me see. Okay, may mga cards na gustong lumabas. Gusto mag-jump out, okay? May natuloy din. We have here the energy of the Four of Wands. I like the energy, ano daw? I like the energy ng Four of Wands. Pero depende kasi sa clarification kasi pares-pares tayo today. 8 cards in total, partner. Okay, so tingnan natin kung mamimaintain ba ni Four of Wands ang positive na energy. Paki-clarify po ang Four of Wands para sa area of responsibility ni Leo. We have here the Seven of Pentacles. Okay, so aurahan natin ang very slight. Sa pinagsamang energy ng dalawang card na to, my dear, sinasabi na ngayong araw na to, my dear, ay punong-puno ka ng positive na energy. Okay? Na positive na energy na ma-achieve mo tong Four of Wands. Okay? Na may mga parating na pentacles, my dear, na possible na magiging dahilan kung bakit ma-achieve mo yung four of Wands, yes. Kasi ang 7, actually napaganda dito is yung 7 of Pentacles. Although maganda naman na ang 4 of Wands, pero nag-release kasi ng positive na ugali, okay? Itong si 7 of Pentacles, okay? So, it's more on parang meron kang inaasahan na magiging maayos din, lalo na kung sa relationship kasi Four of Wands is energy din ng relationship and family and relationship, okay? So, tahanan, home, Four of Wands is energy ng home. So, nandun, ikaw to, this is you. Ikaw to, my dear Leo. And sinasabi mo dito na, okay, darating din yung pera na yon, marireceive ko rin tong pera, mangyayari din to, and at the same time, magiging okay din ang lahat. So, nag-release ng positive na energy, na-maintain naman niya yung positive na energy ni Four of Wands, pero, nandoon pa rin siya sa, hindi siya nangyayari as of this moment. Is more on, umaasa ka, my dear, na mangyayari siya. Nagbibigay siya ng hope na energy, pag-asa, okay? Which is, na-maintain naman niya. Nabigyan naman niya ng justice, my dear, yung energy ng Four of Wands.
hindi nga lang siya nangyayari as of this moment, okay? So, tingnan natin, my dear. Kumbaga parang meron kang hinihintay, okay? Let me see, my dear Leo. We have here the energy of the world card, another positive card. Tingnan natin, clarify natin siya. And the devil. Okay. So, sa moment na ito, sa mga oras na to, my dear, pinatunayan ng devil card yung dark side ni world card. Kasi, sa 22 na major arcana, my dear, si world card ang ending or ang completion. Pero, sometimes, yung dark side or shadow side ni world card is nagre-release siya, my dear, ng illusion. Yung pakiramdam, my dear, na tapos na this is it. Parang ganon, okay? So, pagsamahin na natin yung energy niya. Ang nakukuha ko dito, my dear, is another energy na naman ng pag-asa na matatapos tong energy ni Devil. Kung ano man tong distraction, kung ano man tong nangyayari na hindi maganda sa buhay mo, kasi positive pa rin naman si World Card kahit na meron siyang illusion na side, okay? Pero Devil kasi yung kasama niya, so this is the etong combination ng dalawang card na to, my dear, is nagre-release na darating din yung araw or darating din yung oras, my dear, na makakaalis ka sa energy ni Devil, okay? Or mawawala si Devil eventually. Like, matatapos din tong illusion na to, kung ano man tong nangyayari, itong disaster sa loob ng may Devil. Definitely merong Devil na nangyayari sa loob ng life mo as of this moment. Pero at least, hindi ka nagpapadala kay Devil. Hindi ka nagpapadistract sa kanya. Okay? Kahit pa anong pinapakita niya sa'yo or pinaparamdam niya sa'yo, nandun ka pa rin, my dear, sa moment na, okay, makakaalis din ako dito, matatapos din to, maaayos din yung lahat. Okay? Magkakaroon din ako ng world card. And na-mention ko kanina na itong 4 of Wands at saka 7 of Wands is hindi pa talaga siya nangyayari. Pero, nagre-release siya, my dear, na mangyayari din to one of this day, one of this time. Parang ganon. Very, very soon. Okay? I can also receive some energy ng karma. So, possible na baka nag-expect ka na ay kakarmahin din siya. Parang ganon. Okay? So, okay. Wala lang. Na-receive ko lang. Biglaan lang. May energy si Devil na baka may gumawa sa'yo ng hindi maganda or marirealize din niya yung kanyang pagkakamali, yung ganun, okay. Pero positive pa rin, yung sa side mo, my dear, positive pa rin, andun ka pa rin na matatapos din to, diba, ma-overcome mo rin kung ano may mga challenges, kakarmahin din ang mga kakarmahin, yung mga ganun, okay. So, let's go tayo. Next card, Leo. The 7 of Swords, definitely. Yeah, may gumawa ng hindi maganda. 7 of Swords is may kinalaman sa backstabbing na energy. Okay, ka-clarify natin siya. Paki-clarify po. Ano tong kanyang clarification? The Wheel of Fortune. I think parang itong nangyayari sa iyo ngayon is hindi siya aksidente, my dear. Parang may gumawa nito. May nagsabotage, okay, teka lang, dadahan-dahanin ko ha, baka magkamali ako ng sasabihin. Okay, I think may nagsasabotage, pakiramdam mo may nagsasabotage, my dear, ng mga bagay na posibleng magiging dahilan para maging stable or maayos tong buhay mo or sitwasyon mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Like, somebody is doing something or creating something, my dear, para malihis kung ano man yung dapat na malihis or malayo yung dapat lumayo. Okay? Kasi may Wheel of Fortune, may World Card.
I like yung energy ng Wheel of Fortune kasi nagre-release siya ng try again. So, there's a tendency na sinusubukan mong ayusin yung takbo ng buhay mo, okay? Sinusubukan mong i-balance sa kabila ng mga bagay na nangyayari. Pero definitely, my dear, angat na angat yung may kakarmahin din and merong energy na posibleng sinadya lahat to. Ibig sabihin parang sinadya niya to or meron siyang ginagawa na something para mangyari itong mga bagay na ito. Pero sa side mo naman, my dear, like laban ka pa rin. You're fighting pa rin and then nag-expect ka pa rin na one of this day sisikat din ang araw, matatapos din tong ulan, yung mga ganon, no? Talagang positive energy ka pa rin. Magiging stable din, magiging maayos din. Pero sabi ko nga, nakaka-receive ako ng energy na meron kang, alam mo yun, parang makakahanap ka rin ng katapat mo, yung parang ganun na energy, my dear. Okay. Let me see. Let's go tayo. Medyo ayusin natin ng konti. Last 2 cards na lang tayo, my dear. Let me see. Tingnan natin. Ano to? We have here the 5 of Cups. Definitely. Ang 5 of Cups is energy ng pagluluksa, my dear. Pero, hindi naman ibig sabihin na pangit yung nangyayari ngayong araw na to. It is just more on, nakatingin ka lang talaga doon sa mga bagay na, sabi ko kanina, nagre-release ka ng positive na energy. Pero definitely, sinasabi ng card na ito na, yeah, medyo naguluhan ako doon kasi nakatingin ka dito sa expectation mo pero at the same time nakatingin ka rin dito sa 3 cups na natapon. So, analyze natin to na mabuti, my dear, ha? Wait lang. I think nandun pa rin talaga, my dear, yung sakit, yung kirot sa mga bagay na nangyayari ngayon sa buhay mo. Nandun pa rin siya. Definitely nandun pa rin. Yung distraction ni devil and everything, nandun pa rin siya, okay? Ayoko siyang i-close, my dear, na like siguro for some of you meron talagang gumawa ng eksena para mangyari lahat ito. Pero posible din na mga wrong decision in life. Baka din nakagawa ka rin ng mga maling desisyon sa buhay and ngayon itinatama mo siya. Highlighted pa rin, my dear, ngayong araw na to yung mga bagay na yon, yung mga tao na gumawa ng eksena and then yung mga wrong decision mo in life. Pero at the same time, nagre-release ka na magiging okay din. Like, okay, magiging, kaya ko to, maaayos din ang lahat. Yung parang ganon, okay? Clarify nga natin tong card na to. Clarify ko yung ating 5 of Cups. Kasi kung makikita mo sa 5 of Cups, hindi naman lahat ng cups natapon. So, I think nakikita mo yung both side. Yung mga cups na hindi natapon at saka yung mga natapon na cups. So, nandun ka talaga sa gitna. Like, nalulungkot ka pero at the same time, you are releasing this positive energy na, okay, magiging maayos din ang lahat. Tingnan natin. Paki-clarify po. Nagsalita na ako, wala pa yung clarification. Pero anyway, tingnan natin. We have here the energy of the 8 of Wands. 8 of Wands is quick change and message of the universe. So, yes, kina-clarify lang nito, my dear, na yes, nandun ka, my dear, sa gitna. Okay, hindi ka masyadong kinakain ng kalungkutan. And at the same time, hindi ka rin yung 100% na parang nasa gitna ka lang. Diba? Nasa gitna ka lang. Like, nararamdaman mo ngayong araw na to yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan na nangyayari sa paligid mo. Pero at the same time, like, bumabawi ka naman doon sa energy na, okay, magiging maayos din yung lahat. Magiging okay din yung lahat. And, yeah, positive na energy ang nilalabas ng ating 8 of Wands. Tingnan natin ang bottom deck of the card. Okay, we have here the energy of the Moon card. Malaking factor, my dear, is yung kalungkutan or sadness or pagkapagod or posible na parang hindi mo rin alam kung paano mo gagawin tong mga bagay na to. Possible, teka, kaklarify ko yan, my dear, posibleng meron kang idea kung paano mo gagawin to. It is just more on hindi ka lang siguro confident. Like, alam mo na ma-overcome mo tong sitwasyon na to, pero hindi ka lang siguro confident. Okay, once again, kalungkutan, pagod, and yung parang
takot? Let us say takot. Okay, siguro parang may konting takot sa heart mo, my dear. Like, meron kang idea, meron kang pag-asa sa puso mo, pero may konting takot. Siguro because present pa rin yung present pa rin yung pagod, present pa rin yung pagod, yung ano ba sinabi ko kanina? Pagkalungkot, present pa rin talaga siya. Kasi siguro baka fresh na fresh pa rin talaga, my dear, yung eksena. As in, super super fresh pa talaga siya. So, ramdam na ramdam mo pa talaga yung aftershock, okay? Ng kung ano man yung bagay na yun. Kaya siguro parang nandun ka sa moment na parang nag-aagaw talaga yung emotion mo. Pero kung titingnan lang talaga natin, my dear, nandun pa rin talaga yung pag-asa na everything will be okay, everything will be fine. So, dun na lang siguro tayo mag-focus, okay? So my dear Leo, yan po yung nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 28, 2026. Kagaya po my dear ng lagi kong nasasambit or nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you my dear. Bye-bye. Take care. Ingat-ingat po.